kasing dumating. Bakit ngayon ka lang kasi? Naiwanan na tuloy ako ng mga ka-office mate ko. Kung sinabi mo lang na malilate ka, sana sumabay na ako sa kanila. Pasensya ka na. Matraffic kasi kaya ngayon lang ako nakarating dito. Kaya wag ka na magalit. Nandito na ang gwapo at simpatiko mong nobyo. Ako, tigilan mo nga ako sa pagyayabang mo. Hindi ako natutuwa. Dapat kasi maaga kang umalis para nakarating ka kaagad dito. Pasensya ka na. Huwag ka na magalit. Nandito na ako, okay? Ayusin mo na yung mga kilay mo. Magkaduktong na naman, oh. Dapat pala hindi Rhea ang pangalan mo. Dapat pala Simang. Anong si mga sinasabi mo dyan? Simang, as in, simangot. Tumigil ka nga sa kakatawa mo dyan. Hindi ka nakakatuwa. Tingnan mo, oh, pati si Kuyang Gwardiya nakatulog na. Baka ako na lang inaantay niyang lumabas. Oo nga no. Kuyang guard, aalis na kami. Isara mo na tong pintuan para tuloy-tuloy ng tulog mo. Kuyang guard, teka, bakit ang dami mong dugo? Patay na siya, Arnold. Tingnan mo, wasak ang lalamunan niya. Tirik ang mga mata at bumubulok ang dugo sa bibig. Sinong may kagagawa nito? Arnold, may aswang! Ayun na siya! Siya ang pumatay kay Manong Guard! Tamang-tama ang pagdating ninyong dalawa. Nagugutom pa ako eh. Maliit ang puso at atay ng sikyo na ito. Payat kasi. Takbo na, Rhea! Aswang yan! Ay, walang hiya ka! Hintayin mo ako! Duwag! Huli ka! Hindi ka na makakataka sa akin. Mamamatay ka sa aking mga kamay. Iwan mo ako! Walang hiya ka! Aswang ka! Tulong! Saklala! Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rhea. Masasabi kong swerte lamang ang nangyari, kaya hanggang ngayon ay buhay pa ako. Nandito na po ako sa Talavera, Nueva Ecija sa ngayon. Pero nangyari ang maligim kong karanasan sa bulubundukin at magubat na lugar sa isang baryo sa Chaong, Quezon. Pasintabi po sa mga taga Quezon Province, pero ito po ang tunay na nangyari sa akin noong mga panahong gusto kong maging sikat na artista. Ilang dekada na rin ang nakakaraan. Ngayon ay ika-10 ng Oktubre taong 2025. Alas 7 ng umaga ay sinimulan kong isulat ang aking kwento. Pero naniniwala ba kayo sa kasabihan na kapag oras mo na ang humarap sa poong lumikha? Walang hiya ka! Aswang ka! Bitawan mo ako! Parang awa mo na! Huwag mo akong patayin! Maawa ka sa akin! Ikaw ang maawa sa akin dahil gutom na ako. Tulungan niyo ako! Cut! Ang galing mo, Rhea. I love it. Hoy, Arnold. Kulang bang arte mo? Sa susunod, mas gusto ko yung makita sa mukha mo ang sobrang takot. Gusto kong gawin mo na para bang wala ka talagang kwentang lalaki dito. As in, duwag talaga. Sige, Direk. Gagawin ko po. Okay ba yung acting ko, Direk Antonio? Oo. Napakagaling mo. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko sa mga nag-audition sa amin sa pelikulang ito. Ayos, Rhea. Natutuwa ako at madali mong nakukuha ang mga instruksyon ni Direk Antonio. Kapag palaging kanyan, madaling matatapos ang bawat eksena natin. Magaling ka din kasing artista dito. Parang totoong-totoo mga kilos mo. Kaya naman nagagawa ko yun. Wow! For the first time, narinig ko ang blockbuster actor na pumuri sa isang baguhang artista. Sinasabi ko lang ang totoo, pare. Mas mabuti na yon para sa mga susunod na eksena ay mas lalo pang galingan ni Rhea. Tama si Lito. Talaga naman kasing nakuha ni Rhea ang expression na hinahanap ko. Sa kilos at sa reaksyon ng mukha. I love it! Tsak na kapag natapos natin ang ginagawa nating trailer at naipakita ko sa producer, tsak na masisiyan siya. Wow! Ayos yun, Direk! Kapag nagkataon ay tiyak na magkakaroon ka na agad ng solo movie, Rhea. Oo nga. Sana'y magtuloy-tuloy ng project na ito. Okay guys, ilipat nyo na ang camera at ilaw doon sa hagdanan. Rhea, doon ka tatakbo kapag nakawala ka na sa aswang, ha? Tapos kukunin mo yung basura na yon at ibabato mo sa aswang. Ibabato ko kay Litong basurahan, Direk? Oo, kasi palaban kang babae dito. Kahit medyo nag-aalagang kang lumaban dahil hindi naman ordinaryong kalaban ang kaharap mo, ay gagawin mo pa rin ang lahat para mabuhay. Kasi nga, yung nobyo mong si Arnold, makwela lang yan pero duwag.
Ayos lang ba sa'yong ganon, Lito? Oo naman, trabaho natin to. Ganon ang naisip na eksena ni Direk Antonio, kaya yun ang gagawin natin. At saka maiilagan ko naman yon para makalapit ako sa iyo. Hindi mo ba binasa ang hawak mong script? Binasa ko pero yung mga dialogue ko lang. Basahin mo pati yung guidelines, yung instruction ng script. Kasi yun ang magsasabi kung ano ang gagawin mong acting. Habang naglilipat pa sila ng ilaw at camera, magpasa ka na muna para mamaya alam mo na ang gagawin mo. Tama si Lito. Basahin mo ang lahat para kapag nagsimula na tayo ng panibagong eksena, ay hindi na ako mahihirapang magpaliwanag pa sa'yo. Double time! Nag-aabot tayo ng dilim ng gabi. Ay baka abutin pa tayo ng umaga ay hindi matapos ang mga magagandang eksena. Di nagtagal ay tumalikod sina Direk Antonio para ituro sa mga crew at mga cameramen kung saan nilalagay ang mga ilaw at mga kamera. Ako naman ay naupo sa isang upuang naroon at kinuha ko ang aking script para basahin ang mga susunod na eksena na aming gagawin. At nabasa ko nga na tama nga ang sinabi ni Lito. Kaya pinag-aralan ko ng mabuti ang mga eksenang gagawin. Kaya matapos ang kalahating oras ng pag-aayos sa set, ay tinawag na ulit kami ni Direk Antonio at pinapwesto na ako sa unang baitang ng hagdanan. Si Lito naman ay nasa di kalayuan. Okay, Rhea. Alam mo na gagawin mo, ha? Okay, Direk. Alam ko na po. And 5, 4, 3, 2, action! Layuan mo akong aswang ka! Udas ka! Itong bagay saya! Lamunin mong basa ng pat! Hindi mo ako matatakasan! Wala ka nang asa ngayon dahil iniwanan ka na ng duwag mo, Romeo! Huwag mo ako ipari sa duwag na yon! Hindi ako papayag na basta mo na lang ako kakainin! Lalabanan kita! Sa kala mo naman ay meron ka pang magagawa. Lalo mo lang akong sinasabik na makain ang puso at atay mo. Halika dito! Bitiwan mo ako! Walang iya ka! Tinadyakan ko ng malakas si Lito. Tapos ay akma akong tatakbo. Pero nahawakan niya ang aking paa, kaya nag-hysterical na ako. Nagpumilit akong baka wala sa kanya. Malalakas na sipa ang ginawa ko. Bigay todo rin naman ang ginagawa ni Lito na pagpigil sa aking binti. Isang malakas na tadyak pa ay binitawan na niya ako. Kaya pagapang akong lumayo sa kanya. Nakarating ako sa ikalawang palapag ng gusali, pero madali siyang nakatayo at sinundan ako. Matapos ay dinamba niya ako. Kinubabaw at saka sinakal. Nang buhati niya ako para itapon sa unang palapag ng gusali, ay saka sumigaw si Direk Antonio ng cut. Okay. Ang susunod ay ihahagis ka ni Lito mula doon sa second floor at babagsak ka dito sa kutsyon at mga karton. Naku, Direk, masyadong mataas yan. Baka hindi ko kaya yan. Baka pwedeng stunt woman na lang. Oo nga. Medyo matas nga yan. Baka hindi pa matapos ang pelikula ay baldado ka na. Lalo na at wala ka pang alam sa stunt. Oo, Direk, pasensya ka na. Hindi ko yan kaya. Okay. Umanap kayo ng magiging double ni Rhea. Oh, magaling Rhea at Lito. Sa palagay ko ay magiging maganda ang proyektong ito. Trailer pa lang ginagawa natin, pero sobrang excitement at ganda na ang mga eksenang nagagawa natin. Salamat, Direk. Tito, ayos ka lang ba? Napalakas yata ang mga sipa ko sa'yo. Okay lang ako. Magaling ang ginawa mo. Talagang parang totoo. Maganda yun, Rhea. Para kapag napanood ng mga tao ang ating pelikula, ay masisiyahan sila. Makalipas nga ang 1.5 oras, ay may nakuha na silang stunt woman na gaganap bilang kadobol ko. Kasing taas ko rin siya. Magkasing laki din ang aming katawan at pati ang haba ng buhok ay parehas. Pinagbihis din siya ng damit na kagaya ng suot ko. Tapos ay lumapit na siya kay Direk Antonio. Kaya kaagad din akong lumapit sa kanila. Ayos ng double ni Rhea, Lito. Siyang bubuhatin mo at ihagis sa semento mula doon sa second floor at babagsak siya dito sa mga kutsyon at karton. Sige, Direk Antonio. Gawin na natin para matapos ang eksenang ito. Direk, hindi ba masasaktan yung babae na ihuhulog doon ni Lito? Medyo mataas din yun ah. Hindi siya masasaktan. Stunt woman yan, kaya alam niya ang gagawin niya. Tapos, pagbagsak niya sa kutsyon ay ikakat ko ulit. Aalisin natin yung kutsyon. Ikaw na yung papalit sa kanya na nakahiga sa semento, okay? Ganun palang ginagawa sa pelikula, Direk. Ang galing pala.
Kaya pala dati kapag nanonood ako, ang gagaling ng mga bidang babae. Tumatalon kahit mataas na lugar. Ang mga stunt woman palang gumagawa nun. Oo, ganun nga yun. Sige na. Kunan na natin ang eksena na yan dito. Ikaw naman, Rhea, ay maupo ka na lang muna dito, ha? I-memorize mo na yung mga susunod mong eksena. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Direk Antonio. Habang hawak ko ang script ay naririnig ko na ang malakas niyang sigaw na action. Kaya naman saglit kong itinigil ang pagbasa ng script at nanood ako sa eksenang gagawin ni Lito at ng stunt woman na dumobol sa akin. Binuhat yun ni Lito at buong lakas na inihagi sa ere. Bumagsak ang stunt woman sa kutsyon. Maayos naman sana ang pagbagsak niya. Kaso lang umindayog pa ang katawan niya sa kutsyon kaya muli siyang umangat ng ilang dipa sa ere at pagbagsak sa semento na siya tumama. Pumutok ang ulo ng stunt woman kaya kaagad na sumigaw si Direk Antonio. Kaya naman lahat nagmamadaling nilapitan ng dugo ang babae na nawala ng malay. Direk Antonio! Pumutok ang ulo niya, umaagos ng dugo! Ha? Oo nga. Kung hindi sana tumalbog ang katawan niya sa kutsyon, perfect na sana ang lahat. Edmond! Dalhin niyo siya sa ospital! Alam niyo na ang gagawin niyo! Dalian niyo, baka kumapano na siya! Huwag ka mag-alala sa kanya. Nawalan lang siya ng malay. Magiging maayos din siya. Kung nagkataon pala na ikaw ang gumawa ng stunt na yun, Rhea, baka ikaw ang nadisgrasya. Oo nga Nakakatakot talaga nangyari sa kanya. Ganyan talaga minsan ang nangyayari sa shooting, lalo na nga at mga action horror ang ginagawa. Nagkakaroon ng mga di inaasang aksidente. Pero magiging maayos din ang lahat. O sige na, kumilos na kayo. Alisin na ang kutsyon at maiga ka na doon, Rhea. Lagyan niyo ng dugo sa noo si Rhea. Kaagad na kumilos ang lahat ng mga naroon para dalhin sa ospital ang babae. Ang mga makeup artist naman ay lumapit sa akin at nilagyan ako ng peking dugo sa noo, kagaya ng dugo ng babaeng stunt woman. Tapos ay nahiga na ako sa semento. Pagiling ng kamera at marahan akong bumangon. Kunwari ay sobrang sakit ng aking bewang. Tumakbo ako palabas ng gusali. Kaya naman, ang aswang ay naiwan na lang doon at tinanaw na lang ako. Matapos ng eksenang yon ay tuwang-tuwa si Direk na nilapitan ako. Ipapa-edit ko lang itong ginawa natin, tapos ipapakita ko sa ating producer. Maganda ka na, ha? Alam ko na tuloy-tuloy itong proyekto natin dahil talagang galing mo. Sige po, Direk Antonio. Salamat. Sige. Magpahinga ka na muna sa inyo, Rhea. Hintayin mo ang susundo sa'yo kung kailan natin sisimulan ang shooting para sa pelikulang ito. Sige po, Direk. Salamat. Salamat din sa'yo dito. Ang galing mo talagang kontrabida. Kaya nga kahit noon pa, hinahangaan na kita kapag napapanood kita sa sinehan. Salamat sa papuri, Rhea. Nakakataba naman ang puso ang sinabi mo. Kaya nga bawat pelikula ko ay talagang ginagalingan ko para tumatak sa isipan ng manunood ang aking pangalan. Sige. Mauna na kami ni Lito sa inyo. Sige, Direk. Ako na ang bahala kay Rhea. Ako na maghahatid sa kanya. Halika na, Rhea. Ako na maghahatid sa inyo sa bahay mo. Salamat, Arnold. Pero, pwede ba dumaan muna tayo sa ospital kung saan dinala yung stunt woman na dumobol sa akin? Nag-aalala kasi ako sa kanya Parang ang laki ng naging sugat niya sa ulo kanina. O sige, puntahan natin siya mamaya para malaman natin kung anong kalagayan niya ngayon. Bago kami umalis sa venue ng shooting, ay tinanong namin ng isang crew kung saang ospital dinala ang nasugatang stunt woman. Nang malaman namin ni Arnold kung saan dinala ang babaeng stunt woman, ay kaagad na kaming umalis doon. Nagpunta kami sa pinakamalapit na ospital at nang makarating kami roon, ay kaagad kaming nagtanong sa mga nurse na naroon sa emergency room. Pero ang nakakalungkot, ay dead on arrival na raw siya. Malaki ang naging sugat niya sa ulo. Nabasag ang kanyang bungo kaya nawalan agad siya ng malay. Kawawa naman siya. May nagpunta na kaya sa pulisya para report ang nangyari? At saka sa mga kamag-anakan niya, dapat malaman nilang nangyari sa kanya. Kawawa naman siya. Dahil sa akin nangyari yun sa kanya. Production staff na ang gagawa niyan, Rhea. Sasagutin ng production ng lahat ng gastusin niya kasi sa panahon ng shooting siya na disgrasya. Huwag mo nang sisihan ang sarili mo. Minsan talaga ay dumarating ang aksidente. Nasa morgue na daw ang bangkay niya. Samahan mo nga ako, tingnan natin siya. Kaya mo bang tingnan ang isang patay? Oo, kaya nga kita niyayaya, di ba? Gusto ko siyang makita. Sige, halika na. Naroon daw ang morgue. Nagpunta nga kami ni Arnold sa morgue.
Pagpasok namin doon merong 4 na stretcher na nakapila. Lahat ay may nakahigang patay. Nakatakip ang mga buong katawan kaya hindi namin alam kung alin doon ang hinahanap namin. Kaya inisa-isa naming tingnan ang mga patay na naroon. Nagulat ako nang alisin ko ang takip na kumot ng nasa unahang stretcher. Lalaki ang patay na naroon. Dilat ang mga mata niya. May nakatarak na patalim sa lalamunan. Kaagad kong binalik ang takip na kumot sa bangkay at napatingin ako kay Arnold. Alin kaya dito ang bangkay niya? Alam mo naman na magkasama tayo eh. Hindi ko rin alam kung nasan siya dyan. Isa-isahin natin para malaman. Sige, ikaw na mag-alis ng nakatakip na kumot sa isang yon. Aba, ayoko nga. Hindi ko naman siya gustong makita. Ikaw lang naman ang nagpupumilit na makita siya, di ba? Hindi, ikaw na lang ang mag-alis. Ikaw talaga napakaduwag mo. Para ka hindi lalaki. Hoy, Rhea, kung suntukan ng pag-uusapan, walang problema sa akin. Kayang-kaya ko silang harapin. Pero kapag usapang patay, naku, talagang takot ako sa multo. Anong multong sinasabi mo dyan? Kamamatay lang niya, paano siyang magmumulto? Sige na nga. Ako na lang mag-aalis ng nakatakip na kumot. Teka, dahan-dahan lang gawin mo. Para kung makita nating hindi mahabang buhok, ibig sabihin, hindi siya yan. Oo na. Ako naman ang mag-aalis ng kumot kaya hindi ka dapat matakot. Lumapit ka nga dito sa akin. Dito ka sa tabi ko, bakit ang layo mo? Sige na, dito lang ako. Hindi naman ako ganong lalayo sa iyo eh. Marahan ko nga na inalis ang nakatakip na kumot sa bangkay na nasa stretcher. Napalunok ako nang makita kong siya na nga ang hinahanap namin ni Arnold. Malaki nga ang naging sugat niya sa ulo. Talagang malakas yung pagkakabagsak niya na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Marahan ko siyang tinakpan. Inayos ko ang kumot saka ko lumayo sa kanya. Sobra ang lungkot na aking nararamdaman. Kumakbang ako palayo sa kanya at nilapitan ko si Arnold. Niyaya ko na siya paalis doon. Nang papalabas na kami ng ospital, meron naman ang isang matanda na nagmamadali. Binangga kami kaya kapwa kami natumba. Ay! Naku po, Ane, pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadya na mabangga kayo. Natumba tuloy tayong dalawa. Okay lang po ba kayo? Ayos lang ako, Ineng. Pasensya ka na rin, ha? Nagmamadali rin kasi ako eh. Yun kasi yung anak ko ay nasa critical daw na sitwasyon. Pasensya ka na din. Sige po, mag-iingat po kayo. Ayos ka lang ba, Rhea? Hindi ka ba nasaktan? Oo, okay lang ako. Yung matanda ang iniisip ko. Napalakas yata ang pagkakatumba niya. Pero tumayo siya agad. Hindi niya ininda yon. Nasa critical daw kasi ang anak niya. Halika na. Ihatid na kita sa inyo para makapagpahinga ka na din. Saan nga palang bahay mo? Sa Tandang Sora. Sige, ituturo ko sa yung daan para makarating ka sa amin. Sige, para makilala ko na tuloy ang magiging biyenan ko. Anong magiging biyan ang sinasabi mo dyan? Ang ibig kong sabihin, ang mga magulang mo. Di ba? Magiging biyenan ko na sila kapag mag-asawa na tayo. Hoy Arnold sobra naman ang bilis ng takbo ng utak mo. Asawa agad, samantalang hindi ka pa nga nanliligaw. Hindi mo rin alam kung sasagutin ba kita tapos asawa agad. Ganun na rin naman yun, kaya minadali ko na lang. Eto na nga, di ba? Sinisimulan ko ng manligaw sa iyo. Una, ihatid kita sa inyo para makilala ko sila. Kulang pa ba ang mga katangian ko para sa iyo? Gwapo ka naman, matangkad, mabait, mapera, at maganda ng takbo ng karir mo bilang artista. Sumisikat ka na. Kung tutuusin, ideal man ka ng mga babae. Kaya lang para sa akin may kulang pa rin. Ano pa ang kulang? Kulang ka sa lakas ng loob. Yun pa naman ang ayoko sa lalaki. Kasi ako mula sa aking pagkabata palaban talaga ako. Kahit alam kong dehado na ako sa kalaban, kumakas ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kung suntukan at sa kapwa-tao lang ang kalaban, malakas ang loob ko. Pero kapag tungkol sa mga multo at suwang, ay, ibang usapan na yan. Diyan ako mahina. Gusto ko sa lalaki yung malakas ang loob na makakaya akong ipagtanggol sa kahit na anong kalaban. Akala ko nga sa pelikula ka lang ganon. Sa tunay na buhay din pala. Hindi na kumibo si Arnold. Naramdaman ko na parang nahiya siya sa akin. Kaya nang makarating na kami sa harapan ng aming bahay, hindi na siya bumaba. Sinabi na lang niya na sa ibang araw ko na lang siya ipakilala sa aking mga magulang. 1 linggo pa ang nakalipas bago muling nagpatawag ng meeting si Direk Antonio. Nagkita-kita kaming lahat sa opisina niya. Nang dumating ako, naroon na sina Direk Antonio, Lito, at naroon na rin si Arnold. Pero napansin ko agad na parang nawala ang sigla ni Arnold. Tiningnan lang niya ako.
Di na niya ako sinalubong kagaya ng dati. Sa halip, si Lito ang nag-usog ng upuan para sa akin. Dito ka na maupo, Rhea. Salamat, Lito. Magandang araw, Direk Antonio, at sa inyong lahat. Mas maganda ka pa sa araw, Rhea. Anong gusto mong inumin? Baka wala pa yung pagkain in-order ko. Coffee, soft drinks, or juice? Diyos na lang, Direk. Kamusta ka na, Arnold? Isang linggo din tayong hindi nagkita ah. Ayos lang naman ako. Medyo naging busy ng mga nakarang araw sa mga guesting at nagpo-promote nung isa kong movie. Malapit na kasi yung ipalabas sa mga sinihan. Wow! Good luck sa movie mo. Salamat, Rhea. Siya nga pala, Direk. Ano ba yung sinasabi mong magandang balita? Arnold, ang magandang balita, tuloy-tuloy na ang ating project. Nagustuhan ng producer ang ginawa nating trailer. Kaya ngayon ay darating siya at makikipag-meeting sa atin. Congratulations, Rhea! Matutupad ang pangarap mo na magkaroon ng pelikula. Wow! Salamat, Direk Antonio. Pangako po, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para magawa ko ng maayos ang trabaho ko. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Kasi action horror ang gagawin natin ito. Isang pelikulang pag-uusapan ng lahat. At sisiguraduhin kong tatabo ito sa takilya para umulit pa na mamuhunan ng ating producer. Tiyak na magiging blockbuster yan, Direk Antonio. Oo nga, Direk. Lahat naman ng mga pelikula na ginawa mo ay tumabos sa takilya. Kaya natitiya ko na pipilahan din to sa mga sinehan kasi magaling kang direktor. Alam nyo guys, kahit anong galing ng isang direktor, kung hindi naman magaling ang mga artista, ay baliwala din ang lahat. Kaya dapat parehong magaling para maging maganda ang matapos nating pelikula. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap namin nang bumukas ang pintuan ng opisina ni Direk Antonio. Pumasok doon ang isang lalaki na nakasuot ng disenteng damit at may dalang attaché case. Umupo siya sa upuang katabi ni Direk Antonio. Nalaman ko na siya pala ang magiging producer ng gagawin naming pelikula. Nakita ko na tuwang-tuwa siya nang makita kami ni Arnold at Lito. Kaya agad na sinimulan ng meeting. Nagpirmahan ang mga kontrata na nakasaad pati ang mga talent fee ng bawat isa. Nagbigay na rin ng down payment sa bawat isang artista. Matapos noon ay umalis na ang producer. Ang kailangan na lang natin gawin ay mag-hunting location ng lugar na ating gagamitin para sa shooting. Tapos magsisimula na tayo. Kaya Rhea, mag-ready ka na ha? Oo, Direk. Palagi naman ako nakahanda. Pagbubutihin ko ang pagganap sa pelikulang ito. Lalo na nga, ito ang una kong pelikula. Yan ang artista. Dapat palaging positive. Ayos yan, Rhea. Okay, Direk Antonio. Kasama pa ba kami sa hunting location? Actually, ang trabaho yan ay sa mga location manager na natin i-assign. Pero gusto ko na din na sumama para makapili ako ng talagang magandang lugar para sa gagawin nating pelikula. Direk, pwede ba akong sumama? Gusto ko rin makapamasyal. Wala naman akong gagawin sa mga susunod na araw. Sure. Sige. Kayo din ha, Arnold at Lito. Kung gusto niyo ay pwede rin kayong sumama. Sige, Direk. Sasama ako. Matapos ang meeting ay magkakasabay na kaming lumabas ng opisina. Noon namin nakasilubong ang matandang babae na parang pamilyar sa akin. Pero sa pagkakataong yon ay meron siyang balabal sa ulo. Matamlay siyang lumapit kay Direk Antonio. Lahat naman kami ay natigilan at napatingin lahat sa matandang babae. Magandang araw po. Kayo po ba si Direk Antonio? Ako nga po. Ano po ang kailangan nila? Ang anak ko pong babae na stunt woman ay nadisgrasya sa ginawa niyong pelikula. Gusto ko lang sana humingi ng tulong sa inyo para sa pamasahe at serbisyo ng punerarya para maiuwi ko siya sa probinsya namin at pampalibing na rin po sana sa kanya. Kayo po palang kanyang ina. Una po ay humingi ako ng pasensya sa nangyari sa inyong anak. Aksidente po talagang nangyari. Nakakalungkot. Isa pa naman siya sa pinakamagaling na stunt double na dapat sana ay kailangan ko ngayon para dito kay Rhea. Alam niyo po kasi, siya lang ang inaasahan ko na tumutulong sa amin ng kanyang ama na may sakit. Pero ngayong wala na po siya. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Sige po. Gagawin ko po ang makakaya para matulungan kayo. Alam na po ng producer ang nangyari. Matutulungan po nila kayo. Sandali po. Ito po ang calling card. Nandyan po din ang address ng producer. Puntahan niyo po para makausap niyo ng personal at matulungan kayo. Pero, kayo ang direktor ng pelikula kung saan nadisgrasya ang aking anak.
Kayo ang dapat magsabi sa producer nyo para kumilos sila at tulungan ako. Ina, ibinibigay ko na nga sa inyo yung calling card. Pumunta kayo ng opisina at tiyak natutulungan nila kayo. Marami akong inaasikaso para sa gagawin naming pelikula. Matapos niyong pakinabangan ng aking anak? Ganyan ang gagawin nyo? Nasaan ang konsensya nyo? Kaya nga, tinuturuan ko kayo ng gagawin eh. Kaya na ang address ng opisina ng producer. Pumunta na kayo doon at kapag nakatapos na kami sa aming mga gagawin sakali, ay matulungan ko kayo. Kailan pa ako tutulungan? Kapag bulok na at inuud na ang bangkay ng aking anak? Wala kang pusong direktor! Inang, mag-iingat kayo sa pananalita, ha? Hindi namin gusto ang nangyari. Maayos naman ang pagkakahagis ko sa kanya sa kutson, kaso tumilapon siya doon sa semento at doon nangyari ang aksidente. Kung ganun, ay tama nga ang balita ko. Ikaw ang artistang si Lito. Kung inayos mo ang paghagis sa kanya, makabuhay pa siya. Eksakto naman po sa foam siyang bumagsak eh. Tama po yung sinabi ni Lito. Umindayog pa siya kaya sa semento siya bumagsak. Isa ka pa! Mga wala kayong puso! Hindi magtatagumpay ang proyektong to. Dahil ang taong nagbuwis ng dugo para dito ay kinalimutan nyo ng tulungan. Ang hirap mong kausapin ang... Tayo na nga Lito. Rhea, ikaw na nga kumausap dyan. Inis na umalis sina Direk Antonio at Lito. Patuloy naman ang pag-iyak ng matanda habang nakatingin ng masama. Habang tinatanawang papalayong sasakyan ni na Direk Antonio. Napatingin ako kay Arnold. Paano nga eh, hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulang kausapin ang matanda na hindi siya magagalit sa akin. Nararamdaman ko kasi ang pagdadalamhati niya sa pagkawala ng kanyang anak. Kung ganon, kayo po pala yung nakabanggaan ko sa ospital ng nakaraang linggo. Ibig po bang sabihin, hindi niyo pa nakukuha sa morgue ng ospital ang anak niyo? Hindi ko pa siya nakukuha doon. Wala pa akong pera pang tubos sa kanyang bangkay. Kaya nga lumalapit ako sa inyong direktor eh. Gusto kong tulungan niya ako kasi siya naman ang kilala ng producer eh. Pagpasensyahan niyo na po si Direk Antonio. Marami lang talaga siyang iniisip na gagawin. Pero sana ay unawain niya ako. Kasi ang anak ko hanggang ngayon nandun pa rin. Gusto ko na siyang iuwi sa probinsya. Pero kulang ang pera ko. Meron po akong 2,000 dito. Ibibigay ko po sa inyo. Idagdag niyo po sa pangtubos sa kanya. Maraming salamat, Ineng. Ikaw ba si Rhea? Ikaw yung dinubola ng aking anak? Opo. Pasensya na po sa aksidenteng nangyari. Ganun talaga ang buhay. Bahagi yun ng trabaho niya bilang stuntwoman. Palaging nasa panganib ang buhay niya. Kaya sana, ang mahihiling ko lang sa inyo, tulungan niyo ako sa mga gastusin sa kanya. Opo. Sasagutin naman niya ng production. Puntahan niyo na yung opisina nila. At kung meron din naman akong maitutulong, gagawin ko po para matulungan kayo. Salamat, Ineng ha. Sige, ako'y aalis na. Bago ako sumakay sa kotse ni Arnold ay tinanaw ko muna ang matanda hanggang sa makalayo yun. Nang mawala na siya sa aking paningin, saka lang ako sumakay sa kotse at umalis na rin kami doon kasunod ni na Direk Antonio. Noong mga sumunod na araw ay sumama kami ni Arnold sa paghahanap ng lugar na magagamit sa shooting ng gagawin naming pelikula. Hanggang sa makarating nga kami sa Chaong, Quezon. At sa isang baryo doon ay merong malawak na kagubatan. Meron ding mga bahay na yari sa mga pawid at kawayan na tumutugma sa gagawin naming pelikula. Perfect ang baring ito. Pati ang kagubatan sa gagawin nating pelikula. Ang mga bahay dito ay tugma rin sa mga hinahanap natin. Oo nga, Direk. Lugar pa lang ay talaga nakakatakot na. Lalo na siguro pagdating ng gabi. At saka ang mga taga rito, oh, lahat ay nakatingin sa atin. Palagay ko mas dadami pa ang mga yan kapag nag-shooting na tayo. Natural. Magkakagulo sila kasi nga mga artista kayo na nagsisimula ng sumikat. Di magtatagal ay pagkakaguluhan ka rin ng mga magiging fans mo, Rhea. Tinitiyak ko yun, lalo na kapag natapos at maipalabas ang gagawin nating pelikula. Salamat, Direk. Dito na rin ba tayo titira habang ginagawang shooting? Oo naman. Masyadong malayo ang Maynila.
Nakakapagod kung uuwi pa tayong lahat tuwing matatapos ang shooting. Kakusapin na lang ng location manager ang Kapitan Del Barrio dito para makakuha tayo ng mga bahay na mauupahan para matiran pansamantala at magagamit na rin sa shooting. Gusto ko dun ako sa isang kubo na yun, Direk. Kahit ako na lang ang umupa para solo ko siya. Ay, sige, walang problema yan, Rhea. Ang production na ang bahalang kumausap sa mga may-ari ng mga bahay kubo na gagamitin natin. Salamat, Direk Antonio. Arnold, kayo dito. Ang magsasama sa isang bahay kubo, ha? Walang problema, Direk. Pareho naman kaming cowboy eh. Sa palagay ko naman, hindi naman malakas maghilik itong si Lito. Kaya makakatulog ako kapag tapos na ang shooting. Hindi naman ako nag-iilik, pare. Kaya lang siguraduhin mo na hindi ka matatakutin, ha? Baka maisturbo pagtulog ko kapag konting kaluskos lang, hindi ka na mapakali. Oo naman, pare. Bakit, Rhea? Parang natutulala ka. May problema ba? Para kasing merong nabaling mga sanga ng umihipang malakas na hangin. Tapos para may tao yata sa likuran ng puno na yun na nagtatago. Natural lang ang ganyan dito sa probinsya, Rhea. Malakas at presko ang hangin dito, kaya alam kong magugustuhan mo. Direk, tama nga ang pakiramdam ko. Merong nagtatago sa likuran ng puno. Kaya lang hindi naman tao, malaking aso. Mukhang nauulol ang aso na yan. Delikado kapag nakagat tayo. Pumasok na tayo sa loob nitong kubo. Tama si Arnold. Dalan mo, Rhea. Pumasok na tayo sa kubo. Nagmamadali nga kaming pumasok sa loob ng kubo. Kaagad naming sinara ang pintuan noon na yari sa sawali. Binalya naman yun ng malaking asong itim. Nang sumilip sa bintana si Direk Antonio, ay sinigawan niya ang kasama naming cameraman na nasa sasakyan at inaayos ang kamera. Sinabi niya na kuna ng footage ang ginagawa ng malaking asong itim. Nakita ko na kaagad namang sumunod ang cameraman. Hindi na siya bumaba ng sasakyan. Doon na lang siya habang kinukunan ng kamera ang nagwawalang asong itim. Arnold, dito ka sa bintana. Yang mahabang kawayan na yan. Hampasin mo ang aso, dalian mo. Kinukunan na ni Jonas ang footage ng aso. Maganda itong isama sa mga behind the scenes ng movie. Sige, Direk. Kahit takot ako sa asong ulol ay gagawin ko yan. Umanda sa akin ng walang hiya na yan. Masisira niya ng pintuan, Arnold! Dalian mo! Heto na! Mahabang kawayan na to. Kumanda ka sa akin! Hoy! Asungot! Lumayas ka dito, alis! Ayaw mo ba talaga, ha? Tingnan mo ang kawayang to! Ayan. Ayan ganyan nga, Arnold. Tinamaan mo siya. Teka. Ilang beses mo nang tinamaan ng kawayan sa ulo pero hindi ba lang nasaktan? Talong nagalit. Direk Antonio, parang hindi naman yata ordinary yung aso yan, Parang ang laki. At saka, tingnan mo ang mata namumula. Anong ibig mong sabihin? Parang aswang yata yan. Hindi na kawayan ang panlabang dyan. Dapat ay baril na. Tumabi ka na yan. At ako ang bahala sa aso yan. Ayun na siya rito! Nakapasok na sa butas ng pintuan ng ulo niya! Lumayas ka dito, alimaw! Nang tamaan ni Lito sa bunganga ang malaking asong ulol, nasaktan yun at umatras. Muli siyang pinaputokan ni Lito, pero hindi na siya tinamaan ng mga sumunod na pagkakataon. Nagmamadaling tumakbo palayo ang aso. Nang hindi na namin siya matanaw, sakalang kami nakalabas ng kubo. Kinanapan namin yun sa paligid. Hindi na namin siya nakita hanggang sa meron kaming nakausap na mga taong dumaan na sinasabing walang ganoon kalaking aso sa lugar nila. Sabi pa nila, baka aswang gala yun na nagugutom kaya naghahanap ng mabibiktima. Aswang pala yun. Pambihira ka naman, Direk Antonio. Inilagay mo na naman ako sa panganib. Abay, ano bang malay ko na aswang pala yun? Sa kahaka-haka lang naman yun ng mga taong nakausap natin. Hindi naman nila sinabing aswang. Ang sabi nila, baka aswang gala. Ibig sabihin hindi sigurado. Oo nga naman, Arnold. Tsaka kung nakapasok naman yon, hindi lang naman ikaw ang kakagatin nun. Maaaring lahat tayo. Hindi yun mamimili kung sinong kakagatin at hindi. Pero tsak na ako ang uunahin yun kasi nasaktan ko siya. Diyos ko. Mabuti na lang at may dalang baril tong si Lito. Kung hindi ay baka naging kwento na lang ako. Kailangan kasi kapag ganito mga lugar ang pupuntahan mo ay palagi kang handa. Lalo na nga at hindi pa natin kabisado ang lugar. Kaya nga sa susunod nga, magdadala na rin ako ng mga ganyan para hindi na ako napapasubo. Kaya huwag ka na magalit sa akin, Arnold. Ako naman ang maganda mga shots na nakuha ng cameraman natin. Ilalagay natin yun sa mga behind the scenes ng pelikulang ito.
Kasunod nun ay nagkatawanan na lang kaming lahat. Tapos ay umalis na kami sa lugar na yun. Nagpunta kami sa barangay hall para kausapin ng production staff ang Kapitan Del Barrio na si Kapitan Dante para alamin kung sino-sino ang mga may-ari ng mga bahay kubo na gusto naming upahan. Kasama na namin siya nang magbalik kami sa gubat at kinausap ang mga may-ari ng mga bahay na malapit sa gubat. Pati na rin ang bahay kubo na gusto kong upahan. Nang maayos na ang lahat ng yon ay nangako naman ang mga may-ari na isang araw bago ang shooting ay pansamantala muna nilang iiwan ang kanilang mga bahay para magamit namin. Kaya matapos nun ay bumalik na kami sa Manila para maghanda ng mga gamit na kakailanganin sa shooting. Ilang araw lang ang lumipas, bumalik na kami sa Chaong, Quezon Province. Presko at sariwa talagang hangin dito, ano, Arnold? Oo, marami kasing mga puno dito at hindi pa masyadong polluted kaya masarap talaga kapag nasa ganitong lugar. Pero sana lang ay huwag nang bumalik ang malaking asong yun na parang aswang. Ito talaga ang perpektong lugar para sa pelikulang Aswangan. Maganda ka na, Rhea. Ikaw ang unang eksena. Basahin mong mabuti ang script para maging madali para sa'yo mga gagawin mo sa eksena, ha? Kayo ni Lito ang mauunang sasalang. Yes, Direk. Nabasa ko na at na-memorize ko ng sequence 1. Ayos na din ako sa sequence 1, direct. Good. Okay. Ito yun ang mga tents na ating kakailanganin. Yung mga ilaw at camera, ha? I-check ng mabuti, ha? Double time! O sige na, Rhea. Magpahinga ka na muna sa kubo mo. Mahaba ang naging biyahe natin at kapag nakahanda ng set, ipapatawag kita. Sige, Direk. Salamat. Ay magandang araw, Baham. Nilinis ko na ang kubo ko para maging komportable kayo kapag nagpahinga na dito. Kayo po palang may-ari ng kubong ito. Salamat po, ah. Ako nga po pala si Rhea. Estong naman ang pangalan ko. Ay kung may kailangan po kayo, ay magsabi lang po kayo, Ma'am Rhea. Ay nandito lang naman ako sa paligid. Opo, sige po. Maraming salamat po. Nang makaalis na si Mang Estong, ay napansin ko na kumikilos na nga ang lahat ng mga naroon. May nag-aayos ng malalaking ilaw na gagamitin. May nagtatayo ng mga tent. May naglalatag ng mahahabang linya ng kuryente patungo sa truck na may dalang generator na siyang gagamitin namin. May naglatag ng mga lamesa para doon ilagay ang monitor ng kamera na babantayan ni Direk Antonio kapag nagsimula ng gumiling ang kamera. Ang mga wardrobe naman ay lumapit na sa akin at pinagbibihis ako ng duster na pang probinsya. Ang mga makeup artist naman ay sinimulan na akong ayusan. Inihanda na rin nila ang kubo na aming gagamitin. Makalipas ang ilang oras ay nakahanda na ang lahat. Pumasok na ako sa loob. Okay, Rhea. Kapag narinig mong sumisigaw si Lito, ay sisilip ka sa bintana, ha? Tapos kapag nag-dialogue na si Lito, syempre magugulat ka. Then, lalabas ka ng kubo at matataranta. Kuha mo ba? Sige, Direk. Kuha ko na po. Okay, Lito. Pag tinawag mo na si Rhea, pag sumilip siya sa bintana, count it in your mind, ha? 10 beats bago mo sabihin ang second line. Malinaw? Malinaw, direct. Ready na. Okay. Artist ready. Camera ready. Audio ready. Lights ready. And 5, 4, 3, 2, action! Rhea! Rhea! Nasaan ka? Lito, bakit umahamos ka? Ano ba nangyari? Kasi Rhea, yung itay mo. Oh. Tatagpong patay. Ano? Naroon sa tabi ng puno ng balete. Patay na. Ang itay ko! Oo. Patay na ang itay mo. Yes, sabi nila. Ay aswang daw ang pumatay sa kanya. Kasi wasak ang lalamunan niya at wala na rin lamang loob. Samahan mo ako sa kanya dito. Gusto ko makita ang itay ko. Halika, sumawag sa akin. Punta natin ang itay mo. And go! Get it! Nice act, Rhea and Lito. Next scene tayo! Naka-ready na ba yung extra na maliligo ng dugo? Yung tatay kunwari ni Rhea. Pahigayin nyo na doon! Ang sumunod nga na eksena ay sa tabi ng puno ng balete. Maraming mga tao ang naroon na kinuha nilang extra. Mga taga-roon na rin ang kinuha ng production para makasama namin sa eksena. Nang maiayos ng mga kamera at mga ilaw, ay nahiga na ang matandang lalaki na gaganap bilang patay na tatay ko. Maraming mga peking dugo ang ibinuhos sa kanyang katawan at nilagyan din siya ng makeup artist ng dugo sa nawasak niyang leeg.
Okay, Rhea. Alam mo na ang gagawin mo, ha? Pakikipagsiksikan ka sa mga tao. At kapag nakita mo na ang bangkay ng iyong ama, iiyak ka. And then after heavy tears, ay magagalit ka. At susumpa na igaganti siya laban sa mga aswang. Yes, Direk. Ready na po ako. Okay. And ikaw naman, Lito. Siyempre, ikaw yung aswang. At kontrabida dito, pero hindi ka magpapalata. Kailangan hindi ka pagdududahan ni Rhea. Always play safe ka, ha? As in, kunwari ay mabuting tao ka. Copy, Direk. Ready na po ako. Anytime. Okay, kung ready na ang lahat, tignan natin ito. 5, 4, 3, 2, and action! Padaanin niyo ako. Nasaan ang itay ko? Tay! Tay! Sino walang pusong aswang na gumawa nito sa'yo? Tay, bakit mo ako iniwan? Paano na ako ngayon? Rhea, laksan mo ang lobo. Nandito naman kami ng mga kapitbahay mo para tumulong sa iyo. Ang tigas naman kasi ng ulo niyo, Tay. Sabi ko na sa inyo na merong gumagalang aswang dito, hindi ka naniniwala. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa'yo. Marami na nga nabiktima ang aswang na yun dito sa ating baryo. Kaya dapat ay palagi tayong mag-iingat. Isinusumpa ako sa harapan ng iyong bangkay, Tay. Ako mismong tutugas sa aswang na yon. Hindi ko siya mapapatawan. Igaganti kita, Tay. Tama ka, Igaganti Rhea. kita. Tutulong ako sa pagtugis ng aswang na yun. Igaganti natin ang iyong itay! Matapos ay dahan-dahan akong itinayo ni Lito. Niyakap niya ako, kaya sa balikat niya ipinagpatuloy ang aking pag-iyak. Pati ang mga taong naroon na ekstra na nasa paligid ko ay nag-iyakan na rin. Nadala na rin sa aking emosyon. At nakalipas ang ilang pang sandali, narinig ko na ang malakas na sigaw ni Direk Antonio ng cut. Kaya kaagad kong pinahid ang aking luha. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang aking pag-iyak habang nakatingin sa mga taong nagpapalakpakan. Nilapitan ako ni Direk Antonio at niyakap ako. Hinimas ang aking likod. Magaling, Rhea. Talagang nakuha mo ang atensyon ng lahat. Pati ako ay naiyak. Utility! Pahingin ng tubig sa Rhea. Salamat, Direk. Salamat din dito. Ayos lang, Rhea. Pati ako nadadala sa iyo eh. Oo nga, ang galing mo, Rhea. Iiyak na din sana ako eh. Tutulong na sana ang luha ko sa tenga. Kaya lang nag-cut na si Direk Antonio, kaya hindi ko na itinuloy. Bruho ka. Anong luha ang lalabas sa tenga mo? Baka luga ang lumabas dyan. Saka hindi ka naman kasama sa eksena eh. Yun pa nga din ang naisip ko, Direk Antonio eh. Hindi ako kasama sa eksena. Sayang naman yung luha ko. Reserve ko na lang to. Tama ka. Reserve mo na lang yan dahil mamayang gabi pa ang eksena mo. Talagang maiiyak ka kasi dayuhan ka dito, di ba? Gagabihin ka kaya masasalubong mo ang aswang. Gabi nga pala yun, Direk, ano? Mamaya na ba yun? Oo, kaya yun ang paghandaan mo. Okay, last break muna tayo. Masayang nagsalo-salo ang lahat ng tanghalian noon. Panay kasi ang kwento ni Direk Antonio ng nakakatawang bagay. Nang mapalingon ako sa di kalayuan, ay nakita ko ang isang matandang lalaki na naglalakad palapit roon sa malaking puno ng mangga na nasa di kalayuan lang. Nakatingin siya sa amin. Ewan ko. Pero bigla akong kinabahan nang makita ko na hindi nakaapak sa lupa ang kanyang mga paa. Nakalutang siya ng bahagya. Kaya napatingin ako kay Arnold. Sumenyas ako na tignan niya yung malaking puno sa di kalayuan. Pero hindi yun maintindihan ni Arnold. Ano naman yung inginunguso mo dyan? Yung matanda sa tabi ng malaking puno ng mangga. Nakatingin siya sa atin. Ano naman kung nakatingin siya sa atin? Natural. Nandito tayo sa shooting at nasa baryo. Kaya maraming manunood sa atin. Marami sa taga-probinsya ang sabik na makakita ng artista. Tama si Arnold. Kaya wala kang dapat ipag-alala dito, Rhea. Nakabantay din naman sa atin ang mga barangay tanod na inutusan ni Kapitan Dante. Alam ko naman yun. Pero ang masama ay yung matandang nakita ko. Hindi nakasahid ang pasalupa habang naglalakad palapit sa puno ng mangga na yon. Hindi nakaapak sa lupa. Ano yun, magic? Hindi nga sumasahid sa lupa ang paa niya. Ayun sa tabi ng puno ng mangga. Oh, teka. Nasaan ang matandang yon?
Kanina nandun lang siya nakatayo eh. Bakit biglang nawala? Baka naman namamalikmata ka lang. Malayo lang kasi at mainit ang panahon. Kaya akala mo ay nakalutang siya. Ano yun? Aswang? Kaya bang gawin yun ng mga aswang? Maglakad na hindi sumasayad sa lupa ang mga paa? Hey! Kapag nasa location tayo na kagaya ng mga ganitong lugar, huwag kayong palapansin sa mga bagay-bagay. Pabayaan nyo lang sila kung wala naman silang ginagawang masama laban sa atin. Pabayaan nyo lang silang manood. Ibig sabihin, Direk, naniniwala ka sa sinabi ko? Oo naman, Rhea. Kasi nasa probinsya tayo. Liblib na baryo pa ito. Hindi talaga maiiwasan na dalawin tayo ng mga kagaya nila. Nagmamasid din kasi ang mga yan kung bakit nandito tayo. Yung iba kasi masyadong mapaghinala. Napabuntong hininga na lang ako. Nang tumingin ako sa paligid hindi ko na ulit nakita ang matandang lalaki na yun. Ang extra na kasama ko kanina sa eksena, ang nakita kong kumakain habang nasa ilalim ng mga punong kahoy na naroon. Matapos ang tanghalian at makapagpahinga na ang lahat, nagpatuloy na ang shooting. Ang eksena ni Lito nakaharap ang mga tauhan, ang sumunod na kinunan. Talagang magaling si Lito. Kaya kahit hindi ako kasama sa eksena, ay naroon ako at nanunood. Malapit ang gabi ng pagbilog ng dakilang buwan, mga kasama. Nalalapit na rin ang oras ng ating pag-aalay sa kanya. Mamaya pagsapit ng gabi, ay magsimula na kayong kumuha ng mga babae at lalaking iaalay natin para patuloy niya tayong gabayan at bigyan ng lakas. Okay, cut! Arnold, ikaw na ang kasunod. Nabasa mo na ba ang script para sa eksena mo? Yes, Direk Antonio. Nakaready na ako. Sige, papadilim na rin naman. Makeup artist! Ihanda nyo na yung dalawang aswang na stuntman. Kasama ka na rin sa eksena ito, Lito. Yes, Direk. Ito ba yung sequence 6? Yung unang pagtatagpo namin, Arnold? Oo, yun na nga ang susunod natin gagawin. Dumidilim na eh. Magpalit ka na ng damit. Ibang eksena na ito. Sige, Direk. Si Rhea, hindi na siya kasama dito, di ba? Hindi na siya kasama dyan. Rhea, pwede ka na magpahinga sa kubo mo. Ipapatawag na lang kita kapag ikaw na ang kukunan ng eksena. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Direk Antonio. Kaya nagpunta na ako sa kubong inupahan ko para pansamantalang doon ako tumira habang ginagawa ang aming pelikula. Kasama ko ang isang babaeng utility nang pumunta ako sa kubo na nasa di kalayuan lang naman sa lugar na pinagsushootingan namin. Dala niya ang aking malaking bag na pinaglalagyan ng mga damit at isang folding bed na may kasamang foam. Pumasok kami sa kubo at nilatag niya ang folding bed. Medyo nakaramdam na rin ako ng pagod, kaya nang lumabas na ng kubo ang babae, ay nahiga ako sa kama. Hindi na kayo dapat na magtagal sa lugar na ito. Bago lumalim ang gabi ay umalis ka na. Umalis na kayo. Masyadong delikado. Sino ka? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Hindi na mahalaga kung sino ako. Basta sumunod ka sa sinasabi ko at para na rin ito sa kaligtasan mo. Delikado sa lugar na ito kapag kumagat na ang dilim. Unang pelikula ko ito, Inang. Hindi naman pwede na ako pang pipigil sa kanila. Masisirang mo Direk Antonio kung gagawin ko yan. Kung ganyan katigas ang ulo mo ay bahala ka. Kapag hindi mo pinakinggan ang mga babala ko sa'yo, ikaw na rin ang magiging dahilan para mapahamak ang iyong mga kasama dito. Tigilan niyo na po yan. Huwag niyo naman akong takutin. Kumakalat na ang dilim. Ikaw na ang bahala kung susundin mo ako o hindi. Nasa sayo ang desisyon. Nang humakbang na palayo ang babae, ay marahan akong bumangon sa folding bed at nagpunta ako sa pintuan ng kubo. Sumilip ako, pero hindi ko na siya nakita pa. Kaya lumabas ako at naghanap sa paligid. Hindi ko na siya nakita. Maya-maya lang ay may narinig ako na kaluskos sa likuran ng malaking puno. Naisip ko na baka doon nagpunta ang matandang kausap ko kanina. Marahan akong lumapit. Meron kang tao roon. Nakatalikod siya kaya naman marahan akong nagsalita. Ano po bang problema? Bakit parang may galit kayo sa akin? Ano yun? Anong galit ang pinagsasabi? Aswang! Lumayo ka sa akin! Ikaw lumapit sa akin tapos ngayon, palalayuin mo ako? Alam mo ba kanina pa sasabog ang aking puson? Lumayo na nga ako para walang makakita sa gagawin ko tapos i-istorbohin mo ako? Gusto mo bang kainin ko ang puso at tatay mo? Lumayo ka sa akin! Huwag mo akong kainin! Sige!
sigaw ka ng sigaw? Ang lakas ang tili mo. Direk, may aswang hinahabol ako. Ayan na siya, tulungan mo ako. Nandito ka lang pala? Wala ka nang tatakbuhan ngayon. Ha? Wala. Walang makakatulong sa'yo rito. Hoy, Lito, tigilan mo na yan. Nanginginig na sa takot si Rhea. Wala namang nakatutok na kamera. Sayang ang luhan nito. Anong ibig mong sabihin, Direk? Si Rito ang aswang na yan? Oo naman, ako lang ito. Oh, ayos ba ang acting ko, ha? Oh, tsaka itong maskara, parang totoo, hindi ba? Parang aswang talaga. Ikaw talaga, Lito. Loko ka talaga. Muntik na ako atakihin sa puso dahil sa ginawa mo. Kasi naman, umiihi ako, istorbo ka. Mabuti nga hindi ako marap sa iyo habang umiihi pa ako. Kung hindi, baka nakita mo na ang lolo ko. Kasi naman may matandang kumausap sa akin tapos biglang nawala. Kaya hinanap ko. Tapos ayun, doon ako napunta sa'yo. Sorry ha, nagud time kita eh. O sige na, tumawag ka na, Rhea. O Lito, mamaya mo pa yung isusuot. Sa unang eksena nyo ni Arnold ay normal na tao ka pala. O sige, dire. Hindi na ako bumalik sa loob ng kubo. Naupo na lang ako sa upuang malapit kay Direk Antonio. Pero habang naghahanda sa set ang lahat, ay iniisa-isa kong tignan ang mga taong naroon. Hinahanap ko kung naroon yung matandang babae na may bandana sa mukha. Hindi ko naman siya nakita kaya napabuntong hininga na lang ako. Muli ay napatawa ko ng bahagya nang maisip ang kalokohang ginawa sa akin ni Lito. Tapos ay itinoon ko na ang aking pansin sa kanila. Arnold, galing ka doon sa madilim. Tapos maglalakad ka pagdating mo dito, ay makikita mo si Lito. Dito na kayo mag-uusap. Tapos yung dalawang aswang na stuntman, ay doon kayo susilip sa dalawang puno na yon, ha? Okay, Direk. Rehearsal ba muna o take na? Take na agad para madali tayong matapos. O sige, i-take na natin ito. Magtago ka na rin muna doon sa malaking puno, Lito. Kapag lumampas doon si Arnold, saka ka lalabas at susundan mo na siya. Sige, dire. Magtatago na ako doon para di ako agad makita ng kamera. Okay? Camera rolling! Lights on! Audio on! And 5, 4, 3, 2, action! Nagsimula na ngang lumakad si Arnold habang dala niya ang isang bag ng damit. Nilampasan na niya ang malaking puno kung saan nagtatago si Lito. Inaasahan ni Direk Antonio na lalabas na doon si Lito para sundan si Arnold kasi ang dalawang aswang na stuntman ay nasa kabilang bahagi ng kalsada at nakasilip na ang mga ito. Pero malapit na si Arnold sa kamera hindi pa rin lumalabas si Lito sa kanyang pinagtataguan. Kaya naman parang nainis na si Direk Antonio. Nang sumigaw ng cut si Direk Antonio, sakalang lumabas sa pinagtataguang puno si Lito. Lito! Ano na nangyari sa'yo dyan? Nakatulog ka na ba? Di ba ang sabi ko sa'yo paglabas ni Arnold ay susundan mo na siya para dito kayo mag-usap? Sorry, Direk. Pwedeng isa pa? Sige, isa pa. Balik ka doon sa dati mong pwesto, Arnold. Alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Sige, Direk. Babalik na ako doon. Sige. Take 2 tayo, ha? Ready? 5, 4, 3, 2, action! Arnold, lakad papunta dito. Muli ngang gumiling ang kamera. Naglakad na si Arnold. Makalampas na siya sa puno ay sinundan naman siya ni Lito. Nang malapit na sila sa kamera ay huminto si Arnold at tumarap kay Lito. Nagkatinginan sila. Lahat naman kami na naroon at nanunood ay tahimik na naghihintay sa sasabihin ni Lito dahil siya ang una magsasalita. Kaya nga lang parang hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Kaya si Arnold na ang unang nagsalita. Pare, pwede ba magtanong? Saan ba dito ang baryo ng Santa Fe? Walang Santa Fe dito sa Chaong Quezon. Ano ba yung sinasabi mo, Lito? Hindi bang nasa script ay ituturo mo sa kanya ang lugar? Anong sinasabi mo? Gumagawa ka ba ng sarili mong istorya? Nako, ganun ba sasabihin ko, Direk? Pasensya ka na. Hindi ko naalala. Yung pala ang dialogue ko. Ano ka ba naman, Lito? Maiksi lang ang dialogue niyo dito ni Arnold. Nakalimutan mo na ba? Pasensya na talaga, Direk Nakalimutan ko O sige, dinner break muna tayo. Magkapagod ka na, Lito. Magpahinga ka muna. Oo, Direk. Pasensya na, ha? Anong nangyari sa'yo, Lito? Bakit parang nabablanko ka? Hindi ka naman dating ganyan, ah. Nakalimutan ko nga ang sasabihin ko, Anong pagkagawa ko? Sige na, magpapahinga muna ako. Ayaw mo bang kumain muna? Nakahanda ng catering.
Hindi na, busog pa ako eh. Gusto ko lang magpahinga. Ano bang nangyari doon? Nasira ang acting ng ako ng ka-eksena? Kanina ang galing-galing nung ikaw ang kasama. Nagtataka nga din ako eh. Parang ibang tao na siya. Kung kailan napaka-iksi ng dialogue niya, sa kanya nalimutan. O baka naman napagod na siya. Maghapon na rin kasi na marami siyang eksena. Kailangan lang siguro ng konting pahinga. Oo nga. Halika na, kumain na tayo. Sabay na nga kaming nagpunta ni Arnold sa mahabang lamesa at sinabayan namin kumain si Direk Antonio. Napansin ko na habang siya'y kumakain, panay ang tingin niya kay Lito na nakaupo lang sa upuang nasa ilalim ng malaking puno habang naninigarilyo at nakatanaw sa malayo. Yun ang isang bagay na muli naming ipinagtataka. Direk Antonio, naninigarilyo pala si Lito. Kaya nga, padayang tingin ko sa kanya kanina pa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang naninigarilyo. Dati ang alam ko ay ayaw niya ng usok ng sigarilyo. Kaya kapag siya ang kasama ko, pinipigilan ko ang sarili kong manigarilyo. Baka naman may problema siya, Direk. Kaya biglang nawala sa mood magtrabaho. Oo nga. Parang malalim ang iniisip niya eh. Tingnan niyo. Nakatulala lang siya at nakatanaw sa malayo. Tapos titingin sa langit. Parang natutuwang pagmasdan ng buwan. Sa palagay ko ay tama ka, Arnold. O sige, kumain na kayo dito at ako na lang ang kakausap sa kanya mamaya. Nang matapos nga na kumain si Direk Antonio, ay nilapitan niya si Lito. Nagsindi rin siya ng sigarilyo. Kami naman ni Arnold ay nagpatuloy sa pagkain, kasalaw ang iba pang mga naroon. Pero paminsan-minsan ay nililingon namin sila. Tapos ay napalingon kami ni Arnold sa dalawang stuntman na nakakostume ng aswang. Kumuha pa kasi ng pagkain ng mga yon. Medyo matabang daw ang ginisang munggo kaya naghanap pa ng asin sa catering. Kaya naman nagtawanan kami ni Arnold. Ito ang mga aswang na hindi takot sa asin. Naghahanap pa eh. Bakit Arnold? Takot bang aswang sa asin? Oo naman. Mapapaso sila kapag sinabuyan sila ng asin. Di ba, Kapitan Dante? Ay, oo, sir. Takot din sila sa buntot pagi. Si Tangkawayan, sa mga matatalim na bagay na yari sa pilak. Ganun din sa mga benditadong itak. Kaya pala may dala kayong itak, Kapitan Dante. Paglaban ba yan sa aswang? Oo naman, Rhea. Panlaban ito sa mga aswang at sa mga kampo ng kadiliman. Nabasbasan kasi ito ni Padre Sebastian noong nakarang taon pa. Sa panahon ng Semana Santa. Kapitan Dante, may itatanong po ako sa inyo. Pero sana, sagutin niyo ako ng totoo. Kasi may mga nangyari na kakaiba sa akin sa buong maghapon eh. Tsaka ngayong gabi din. Ay, sige po, Ma'am Rhea. Sasagutin ko yan. Huwag lang pera kasi wala ako noon. Ano po ba yon? Kasi kaninang tanghali, may nakita akong matandang lalaki na habang nakatingin sa akin, papalapit sa malaking puno ng mangga na yun, nakita kong hindi sumasayad sa lupang kanyang mga paa. Tapos ngayong gabi, may matanda na kumausap sa akin, bigla namang nawala. May aswang ba dito? Dito sa aming baryo ay nasisiguro kung wala. Pero sa kabilang baryo, may nababalitaan ako na meron daw doon na isang mag-anak na may lahing aswang. Pero sabi-sabi lang naman yon. Hindi ko alam kung totoo. Kung gano'n ay meron palang mga gano'n sa kabilang baryo. Ay, mabuti na lang at hindi tayo doon nakakuha ng location. Pero napakalapit lang nun dito. Kapitan Dante, huwag niyo kami pababayaan habang nandito kami sa lugar niyo, ha? Pangako ko naman sa inyo na kapag kumita itong gagawin naming pelikula, pagbibigay ako ng tulong dito sa inyong baryo. Maasahan do ako at ang aking mga tanod, Ma'am Rhea. Kaya nga nandito kami para bantayan ang shooting ninyo. Sisiguraduhin namin ang inyong kaligtasan. At saka hindi naman siguro sila pupunta dito para manggulo. Kasi madaming tao dito. Alam naman nila na mapapahamak sila. Oo nga naman, Rhea. Hindi nila ilalagay sa panganib ang buhay nila. Kaya wala tayong dapat na alalahanin. Ligtas tayo dito. Gawin na lang natin ng maayos ang trabaho natin nang matapos kaagad tayo. Kung gano'n, dapat pala palagi merong dalang asin sa bulsa para hindi ako lapitan ng aswang. Anong ginagawa mo? Bakit naglalagay ka ng asin sa bulsa ng duster mo? Alam mo bang kapag natunaw yan, mababasa ka? Naka-plastic naman ang asin. Kahit matunaw, hindi ako mababasa kasi nakabalot pa naman siya.
Kumusta na kay si Lito? Sana ay nakausap na siya ng maayos ni Direk Antonio. Oo, Arnold. Kaya sana okay na din mamaya si Lito. Para tuloy-tuloy na yung shooting natin. Mabuti na lang at nandito si na Kapitan Dante. Nangako naman si Kapitan Dante na hindi nila kami iiwanan, kaya nabawasan ang pag-aalala na naramdaman ko. Kaya ipinagpatuloy na lang namin ni Arnold ang pagkain. At makalipas ang ilang sandali ay natapos na kaming kumain ni Arnold. Nagpunta na ako sa upuang malapit sa malaking ilaw para basahin ang aking script dahil alam ko na ako na ang sasalang sa susunod na eksena. Pero matagal na ako doon hindi ko pa nakikita si Direk Antonio at Lito. Kaya naman hinanap ko na sila. Si Arnold ang una kong nakita. Arnold, nasa na sina Direk Antonio at Lito? Hindi na ba tayo mag-shooting? Malalim ng gabi Oo nga Ang tagal naman nila mag-usap. Kanina nandun lang sila. Ngayon hindi ko na alam kung nasa na. Hanapin mo nga. Tanungin mo kung may mga eksena pa tayong gagawin. Kasi kung wala na, matutulog na ako sa kubo ko. Sige Rhea, diyan ka lang at ako nang bahalang kumausap kay Direk. Medyo mainit ang ulo kanina kasi nga sumablay si Lito. Pero nakita ko naman na nag-usap na sila ng maayos. Baka ayos na ngayon. Okay, sige. Dito lang ako habang nagbabasa nitong script ko. Nang umalis si Arnold, muli kong binasa ang hawak kong script. Pero isang oras na ang matuling lumipas, hindi na rin bumalik si Arnold. Naigala ko ang aking paningin, nakita kong nakatulog na rin ang mga yon sa iba-ibang posisyon. May nakaupo sa tabi ng malalaking ilaw. Ang mga cameraman naman nakadukdok sa lamesa at nakatulog na rin. Ang iba naman sa tabi ng mga puno na naroon sumandal. Tanging si Kapitan Dante at ang mga tanod lang niya ang napansin ko nagising pa at nagkikwentuhan. Kaya marahan akong tumayo. Saglit kong nilapitan si Kapitan Dante at tinanong kung nakita sina Arnold. Itinuro naman niya sa akin kung saan niya nakita sina Arnold. Inihatid pa nga niya ako. Pero nang matanaw ko na sina Arnold, Direk Antonio at Lito, nagpaiwan na sa di kalayuan si Kapitan Dante. Naglalakad na palayo silang tatlo. Kaya sinundan ko sila. Kanina pa ako naghahanap sa inyo, nandito lang pala kayong tatlo. Bakit parang paalis na kayo? Saan ba kayo pupunta? Sasamahan ko lang itong dalawa. Meron daw silang titingnan sa gawing yon. Gusto kong malaman kung ano yung sinasabi ni Lito. Oo nga, sasama din ako sa kanila. Masyado kasing maraming kwento tong si Lito na parang imposible. Hindi ako maniniwala kung hindi ko makikita. Ba, mukhang maganda yan Sasama na din ako. Huwag ka nang sumama. For the boys lang ito Grabe naman kayo. Ayaw niyo akong isama. Nakita niyo naman na napapanis ng laway ko doon. Wala akong kausap. Tapos kayo panay lang tawanan niyo dito. Nandun naman yung ibang mga kasama natin. Yung mga nagme-makeup sa'yo, saka yung mga cameraman. Makipagkwentuhan ka na lang muna sa kanila. Huwag ka nang sumama sa amin, Rhea. Oo nga naman, bumalik ka na lang doon. Lakad lang to ng mga lalaki. Malayo na tayo tsaka madilim pa. Nakikita mo naman yung liwanag na yon, di ba? Yun yung lugar na pinanggalingan natin. Diretso ka lang at makakabalik ka ron. Naku po, umalulong ng aso. Hindi na talaga ako babalik. Baka makasalubong ko pa yun at kagatin ako. Sasama na lang ako sa inyo. Ay, napakatigas talaga ng ulo mo. Sige, sumama ka na sa amin. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Huwag mo akong sisihin na hindi kita pinaalalahanan, Sige, Direk. Ako naman may kagustuhan nito kaya hindi kita sisisihin. Sige na, umalis na tayo dito. Baka meron na namang mag-istorbo sa atin. Di na naman matuloy ang lakad natin. Tuloy-tuloy nga kaming naglakad sa kadiliman ng gabi. Gabay namin ang liwanag ng buwan. Nauuna silang tatlo na habang naglalakad parang normal lang ang lugar na kanilang dinadaanan. Parang baliwala lang sa kanila ang huni ng mga panggabing ibon at ang mga alulong ng mga aso. Tuloy-tuloy lang sila nag-uusap. Parang hindi nila ako kasama kasi ang bilis ng mga lakad nila. Kaya kahit pagod na ako, patuloy pa rin akong sumunod sa kanila. Siyempre ayoko naman na maiwanan ako. Di ko na alam ang aking pupuntahan sakaling makalayo sila kaya kahit halos tumakbo na ako at pagod, tiniis ko na lang. Hanggang sa makalabas na kami ng kagubatan at matanaw ang mga bahayang naroon. Direk Antonio, nandito na ba tayo? Oo, nandito na tayo. Ito ang aming lugar na nasa gitna ng kagubatan. Ayan, tingnan mo ang mga narito. Lahat sila igising pa at naghihintay sa aming pagbabalik. Natutuwa silang lahat.
Dahil alam nila na magtatagumpay tayo sa ating mga plano. Akala ko naman ay magiging mahirap ang ating gagawin kasi ang daming tao dun sa kabilang baryo. Hindi naman pala. Napakadali lang naman pala. Anong plano? Anong ginawa niyo? Teka, ano ba yung pinag-uusapan yung tatlo? Bakit hindi ko maintindihan? Bakit parang wala akong alam dyan? Meron kang alam sa lahat ng nangyari mula pa sa simula, Ineng. Para lubos mong maintindihan, halika. Sumama ka sa akin. Wala na akong nagawa nang hatakin ako ni Direk Antonio. Pumasok kami sa loob ng isang malaking kubo kung saan nakita ko na maraming tao ang naroon. Nakaupo at nakatingin sa iisang direksyon. Nang tumingin ako sa direksyong tinitignan nila, doon ko nakita na nakaupo sa isang upuang kahoy na merong sandalan ng isang babaeng patay na at napapaligiran ng maraming mga bulaklak. Pamilyar sa akin ang babaeng yun. Lalo pa nga at meron siyang malaking sugat sa ulo. Kaya namagana ng husto ang kanyang mukha. Yun ang stunt woman na namatay. Na magiging double ko sana ilang linggo nang nakakaraan. Halos matumba ako sa pagkabigla. Nang lumingon ako sa likuran ko, wala na sina Direk Antonio. At ang nakita ko ay si Aling Perla. Dito po pala kayo nakatira. Dito niyo pala iniuwi ang bangkay niya. Pero bakit hindi niyo pa siya inililibing? Hindi niyo ba nakikitang inuuod na siya? Nangangamoy ng bangkay niya. Hindi namin siya ililibing hanggang hindi pa namin natutupad ang pangako namin sa kanya. Na pagbabayarin ang lahat ng may kinalaman sa kamatayan niya. Pero Aling Perla, wala naman may kagustuhan sa nangyari sa kanya. Wala naman nag-isip ng masama para patayin siya. Aksidente pang lahat ang nangyari. Tanggap ko naman ang bagay na yun, Ineng. Pero ang hindi ko matanggap ay ang pabayaan na lang ang aking anak matapos na mapakinabangan. Matapos na mamatay ay wala na silang pakialam. Itinuring nilang parang basura at itinapon na basahan. Bakit po? Hindi ba kayo tinulungan ng aming producer? Puro lang sila pangako. Pinagod lang nila ako pabalik-balik sa kanilang opisina. Pero wala akong nakuha sa kanila. Nang mga sumunod na pagkakataon ay puro mga sekretarya na lang ang humaharap sa akin. Nakakapanggalit. Kaya nangako ako sa bangkay ng aking anak na pagbabayarin ko sila. Aling Perla, kusang loob kaming pumunta rito. Ibig sabihin lang, wala kaming masamang hinagad sa inyo. Nandiyan lang naman sa labas sina Direk Antonio at amang kasama kong artista. Hindi sila kusang nagpunta dito, Ineng. Persahan namin silang dinala dito. Isa-isa. Mabuti nga at hindi kami nahirapang gawin ang pagdukot sa kanila. Sa loob lamang ng isang gabi. Ano pong dinukot? Hindi niyo naman kaming punersa, di ba? Kasabay ko silang nagpunta dito. Yun na nga ang isa mong malaking katanghan eh. Ilang ulit na kitang pinagsabihan na umalis ka na. Huwag ka nang sumama dahil hindi ka naman sana kasama sa sisingilin ko. Kaso napakatigas ng ulo ko eh. Aling Perla, hindi ko po talaga kayo maintindihan. Sa inyong magkakasama, ikaw ang nagpakita ng mabuti sa akin. Kaya ayaw sana kitang isama dito. Pero makulit ka eh. Kaya ngayon, hindi ka na makakaalis dito. Isasama na kita sa pag-aalay sa Panginoon ng kadiliman. Para maging kapalit sa buhay na ibibigay niya sa aking anak. Bago pa ako makapagsalita, lumapit na sa akin sina Arnold at Lito. Kinaladkad na nila ako palabas sa kubo na yun. Nakita ko na ang lahat na naroon nakatingin sa akin. Halata ang galit sa kanilang mga mata. Kahit anong pagpupumiglas ko hindi ako binibitawan ni Lito at Arnold. Dinala ako sa isa pang bahay na yari sa kahoy at yero. Nang binuksan niya na isang lalaki ay pinasok ako doon. Laking gulat ko nang makita kong naroon sina Direk Antonio, Lito at Arnold. Lahat sila nakatali sa poste ng bahay. Kaya lalo akong naguluhan. Kasi kamukha din nila yung mga taong may hawak sa akin. Direk Antonio, Lito, Arnold, kayo nga. Pero sino ang mga ito? Sila ang mga aswang na may kakayang gayahin ng anyo nang sino mang gusto nilang gayahin. Tama si Direk Antonio. Nang magtago ako sa puno para sana sa eksena namin ni Arnold, ay dalawang aswang dumuko sa akin. Tapos isa ron ay gumaya sa anyo ko. Kaya pala hindi niya na alam ang gagawin niya sa eksena. Iba na pala yun. Hindi na si Lito. Isa ng aswang.
Pagkatapos, ay dilepitan ko ang peking lito. Pagkatapos ating kumain habang naninigarilyo kami, ay diayan niya ako sa dilim. 2 aswang dumukot sa akin. At isang naging kamukha ko. Ganon din ang nangyari sa akin. Nang utusan mo akong hanapin si Rhea. Akala ko ay sila pa sina Direk Antonio at Lito. Mga impostor na pala sila. Dinukot din nila ako at isa ang gumaya sa akin. Kung ganon, puro impostor pala yung 3 lalaki na nakita ko kanina. Na inakala kong kayo yon kaya sumama ako. Ngayon naman siguro ay malinaw na sa'yo lahat, Ineng. Ilang beses kitang binigyan ng babala, pero hindi ka nakinig. Kaya pasensyahan na lang tayo. Damay ka na sa mga iaalay namin. Itali niyo na siya. Siguraduhin niyong hindi sila makakawala. Noon kumilos sa mga impostor at itinali din ako sa isang poste na naroon. Kahit anong pagpupumiglas ko wala akong nagawa. Nang maitali na nga ako, lumabas na sila ng bahay na yon. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Noon lang ako umiyak dahil noon ko lang naisip ang panganib na aking napasok. Napakatanga ko nga dahil ilang beses na ako nakatanggap ng babala sa kanya, hindi ko lang pinansin. Ano nang gagawin natin ngayon, Direk Antonio? Baka gawin tayong pulutan ng mga aswang na to. Bakit naman kasi ang tigas ng ulo mo? Ilang beses ka na palang binigyan ng babala, hindi ka pa nakinig. Di sana ay wala ka sa kalagayang ito. Paano naman kasi kamukha niyong lahat yung mga yun Akalain ko bang mga impostor ang mga yun? Lito, Arnold, gumawa naman kayo ng paraan kung paano tayo makakaligtas dito. Mula nang dumating kami rito, ay gumagawa na kami ng paraan kung paano makakawala. Kaya lang ay talagang mahigpit ang pagkakatali nila sa amin. Kaya nawawalan na rin kami ng pag-asa. Napakasakit naman ang kapalaran sinapit natin. Hindi pa tayo lubos na nakikilala at sumisikat. Ay malalaos na kaagad kasi mamamatay na sa kamay ng mga aswang. Kahit kailan talaga, Arnold, puro negatibong bagay naririnig ko sa'yo. Paano kita maipagmamalaki sa mga magulang ko kung ganyan kahinang loob mo? Oo nga naman paring Arnold. Dapat ay magpakita kang gilas kay Rhea. Kahit naman sinong babae, ang gusto yung matapang na lalaki na makakaya silang ipagtanggol. Oo nga naman, Arnold. Ay, huwag kang magpakita ng kainaan lalo pa ngayong nasa panganib tayo. Direk, isa lang pinaniniwalaan ko sa buhay. Yun ay ang bagay na palaging sinasabi ni Itay nung siya ay nabubuhay pa. Kapag oras mo na, oras mo na. Kahit anong gawin natin, kung talagang oras na natin, wala na tayong magagawa kung yun ang nakatakda. Basta ako marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi ako papayag na mamatay dito. Alam ko na merong magliligtas sa atin. At sino pwedeng tumulong sa atin, Rhea? Meron bang nakakaalam na narito tayo? Si Kapitan Dante. Siyang nakakaalam nang lumapit ako sa mga impostor na yon. Kaya kung bigla akong nawala, tsak na maghahanap na agad ng mga yon. Kasi nasabi ko nga sa kanila ang mga kababalaghang naranasan ko. Tamang si Rhea. Nakakwentuhan namin si Kapitan Dante. Sana lang ay kagad na siyang kumilos kapag nalaman niya ang nangyari. Meron pa tayong oras. Narinig ko sa matandang yun na bukas pa ng gabi tayo iaalay para sa isang ritual na magpapanumbalik sa buhay ng kanyang anak. Kung ganon, gumawa na tayo ng paraan kung paano makaalis dito. Kaya lang napakahigpit talaga nila. Kahit masakit na ang mga kamay ko, pinilit ko pa rin igalaw yon. Para kahit papano sana lumuwag ang pagkakagapos sa akin. Kaya nga lang nararamdaman ko na hindi nagbabago ang higpit nun. Nakaramdam na ako ng pagkapagod. Hindi man lang lumuwag yung tali sa aking mga kamay. Hanggang sa marinig ko na nga ang pagtilaok ng mga manok. At di nagtagal may narinig kami na parang merong mga taong dumarating at kinausap sina Aling Perla. Kaagad ako nagpilit na sumilip sa siwang ng dingding. At nakita ko nga si Kapitan Dante na kasama ang mga sundalo. Nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim. Sa tansya ko mag-aalas 5 na ng umaga. May mga artistang nawawala. Nag-shooting sila sa aming baryo. Itatanong ko lang kung meron kayong napansin na makadumaan dito na kahinahinalang kilos. Naku, pasensya na Kapitan Dante. Mahimbing ang tulog ng lahat ng mga taga rito. At kami naman ay pinaglalamayan ang aking anak na namatay. Direk Antonio, sina Kapitan Dante. Dumating siya kasama ang mga sundalo. Hinahanap na nila tayo. Kailangang malaman ni Kapitan Danting nandito tayo.
gumawa tayo ng ingay para marinig nila tayo. Tama si Direk Antonio. Kapitan Dante! Tulungan niyo kami! Dinukot nila kami! Nandito kami sa bahay! Sa klolo! Tulong, Kapitan Dante! Manong sundalo! Biniyag nila kami! Nandito kami sa malaking bahay! Boses nila yun, sir. Nandito nga ang hinahanap namin. Sinabi ko na nga sa inyo na wala dito ang hinahanap nyo! Nandito kami, Kapitan Dante! Biniyag nila kami! Tulungan niyo kami! Dahil sa ingay na ginawa namin, naalerto ang mga sundalo at si Kapitan Dante. Kaagad na kumilos sa mga sundalo. Walang nagawa sila Aling Perla nang pumasok na sa loob ng bahay sina Kapitan Dante at isang sundalo. Nang makita kami ay kaagad kaming pinakawalan ng mga yun. Pero nung makalabas na kami ng bahay, nagulat kami nang malamang wala na si Aling Perla. Kahit ang mga tauhan nila hindi na namin nakita. Parang lahat sila'y nagtago na. Kasunod noon ay narinig namin ang malakas nilang pag-angil. Nag-alisa na ba silang lahat? Ligtas na ba tayo? Masama ang ibig sabihin nito. Umalis na tayong lahat dito. Tumakbo na kayo palayo dito, Direk Antonio. Kami na ang bahalang humarap sa kanila. Sige, Kapitan Dante. Halika na, Rhea. Dalian mo. Sige, Direk. Tayo na. Sir, peram naman kahit isang maiksing baril lang. Handa akong tumulong sa inyo para labanan ang mga aswang na narito. Ako din mga sir, peram ako. Kapitan Dante, may intak ka naman eh. Pahiram mo na lang sa akin ang sibat na hawak mo. Pinagbigyan naman ng mga sundalo sina Arnold at Lito. Ipinahiram sa kanila ang mga kalibre 45 dahil meron naman silang mga hawak na Armalite. Ibinigay naman sa akin ni Kapitan Dante ang matulis niyang sibat. Ang isang tanod naman, binigyan ng itak ni Direk Antonio. Tapos ay sabay-sabay na kaming umatras para umalis sa lugar na yon. Pero mula sa likuran ng malaking puno, lumabas si Aling Perla. Mga pakialamero! Sa palagay niyo ba ay makakaalis kayo sa aming lugar? Mga hangal! Patayin silang lahat! Aswang ang lahat ang mga narito, mga sir. Marunong silang maggaya ng anyo ng kahit na sino, kaya mag-iingat kayo. Aling Perla! May panahon pa para hindi dumanak ang dugo. Pabayaan niyo na lang kami makaalis dito para walang masaktan. Kapag nabuhay ang sino man sa inyo, ibubulgar niyo ang tungkol sa lihim namin. Kaya mas mabuti pa, mamatay na kayong lahat! Mga kasama! Ngayon na! Huwag silang hayaang makatakas! Hindi ako papayag na mamatay dito. Mamamatay ako lumalaban! Galit na galit ang mga aswang habang umaangil. Nagtatago ang mga ito sa mga bahay at puno na naroon. Nang lumabas ang dalawang aswang mula sa likuran ng malalaking puno, pinaputokan ito ng mga sundalo. Kaya naman nagpaputok na rin si Lito. Matapos hinawakan ako ni Lito sa kanang kamay. Naramdaman ko naman na humawak sa kaliwa kong kamay si Arnold. Halos sabay nila akong hinatak para tumakbo palayo sa lugar na yon. Kasunod na namin sina Direk Antonio at Kapitan Dante kasama ang mga sundalo. Galit na humahabol sa amin ang mga aswang hanggang sa makapasok ulit kami sa kagubatan. Direk Antonio, mauna na kayo ni Rhea. Tutulungan namin ang mga sundalo para pigilan sila. Sumama na kayo sa amin. Makakaya na silang pigilan ng mga sundalo. Tama si Rhea. Marami naman ang mga sundalo kasama natin, kaya tumakas na tayo. Halika na Rhea, lumayo na tayo dito. Hanggat nakakaya pa silang pigilan ng mga sundalo. Tayo na, Lito. Makinig ka sa amin. Umalis na tayo rito. Sumang-ayon naman si Lito, kaya nagtuloy-tuloy na kaming tumakbo sa kagubatan. Pero dahil hindi namin kabisado ang lugar, hindi namin alam ang pupuntahan. Mabilis na tumakbo sina Direk Antonio at Lito, kaya sinundan ko sila. Kaya nga lang naapakan ko ang isang tuyong sanga ng kahoy na nakakalat sa daan. Dahil doon nadapa ako. Tinulungan naman akong tumayo ni Arnold. Ayos na lang ba Rhea? Kaya mo pa bang tumakbo? Oo, kaya ko pa. Kaya lang, wala na sila Direk. Saan ba sila banda tumakbo? Ang alam ko ay doon sila nagpunta. Halika, sundan na lang natin sila. Arnold, nasundan tayo na aswang. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. Dito ka lang sa likuran ko. Patay sa akin ng aswang na yan. Hindi mo siya tinamaan, Arnold. Napakabilis niyang kumilos. Nahilagan lang niya ang aking bala. Halimaw ka! Magpakita ka sa akin! Nasaan ka? Nasa likuran siya ng puno, Arnold. Doon ko siya nakitang tumalon.
Nagkakamali ka, Rhea. Wala siya doon. Nililinlang lang niya tayo. Nasa likuran natin siya. Tama nga ang hinala ni Arnold. Nasa likuran nga namin ang aswang. Nang dumamba ang aswang pasugod sa amin, ay nakalmot pa niya ako sa braso bago pa siya nabaril ni Arnold. Agaw buhay na bumagsak sa harapan ko ang aswang. Nagpilit pa yung tumayo para sana kagatin ako, pero muli siyang pinaputok ni Arnold. Tinamaan siya sa ulo na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nagdurog ang braso mo. Ang sakit. Ang talas pala ng kuko ng aswang na to. Huwag ka malikot. Tatalian ko nitong panyo, yung sugat mo. Salamat, Arnold. Ngayon ko lang nalaman na matapang ka rin pala. Hindi mo ako pinabayaan. Lahat ng panganib ay handa kong harapin, lalo na kung kaligtasan mo nakataya, Rhea. Ganon kita kamahal. Oo na, naniniwala na ako. Halika na. Hanapin natin si Direk kung nasa na sila. Sa palagay ko ay naroon sila. May dala ring baril si Lito, di ba? Oo nga, baka nga si Lito nagpaputok. Muli nga akong hinawakan ni Arnold at tumakbo na kami sa direksyon kung saan namin naririnig ang malalakas na putukan. Pero dahil nagpapaputok din ang mga sundalong humaharang sa mga aswang, nalito na kami ni Arnold. Lalo na kabi-kabila na ang malalakas na putok ng mga baril. Hanggang sa malaman namin ni Arnold na ang direksyong pinuntahan pala namin pabalik sa mga sundalo na kasama ni Kapitan Dante. Nalinti ka na. Parang umikot lang pala tayo. Kahit mahaba ng tinakbo natin, ay dito pa rin tayo bumagsak. Oo nga eh. Ano pang nangyari? Bakit ganito? Pambihira naman nagbubat na ito. Parang pinagod lang tayo at pinaikot tapos dito pa rin tayo bumagsak. Nandito rin kayo, Rhea, Arnold? Oo. Parang may kakaiba talaga sa gubat na to. Kagabi parang ang bilis lang namin nakalabas. Pero ngayon nagpapaikot-ikot lang tayo. Talagang hindi kayo basta makakalabas sa kagubatang ito dahil ito ay pag-aari ng mga aswang na kagaya namin. Mang Estong, isa ka rin ba sa kanila? Tama ka. Kapatid ko si Perla. Pamangkin ko ang stuntwoman na namatay sa pelikulang ginagawa nyo. Hindi sana tayo aabot sa ganito kung inayos ninyo ang pagtulong sa pamangkin ko. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Tutulungan ko kayong pagbayarin ang producer namin. Huli na ang lahat. Kahapon pa ay pinatay na siya ng mga kasamahan namin. Kaya ngayon ay wala na kayong aayusin. Hihintayin na niya kayo sa kabilang buhay. Mamamatay din kayo! Galit na sumugod si Mang Estong, pero pinaputokan naman siya ni na Arnold at Lito. Pero kagaya ng inaasahan, talagang mabibilis kumilos sa mga aswang. Lalo na nga kung isang aso o malaking musang ang ginagaya nila. Nakakapagtago din sila ng mabilis, kaya sablay lahat ng pinakawalan ni na Arnold at Lito. Na makalapit siya sa amin, dinamba niya si Lito, kaya nagpambulong sila. Hindi naman nagpabaya si na Direk Antonio. Tinaga niya si Mang Estong, pero nasalag lang noon ang pagtaga niya. Tapos binuhat niya si Direk Antonio at inihagi sa malayo. Direk Antonio! Ayos ka lang ba, Direk? Akma ako! Parang napilayan yata ako! Arnold! Tulungan mo si Lito! Hindi niya kakayaning labanan ang aswang na yan! Alam ko yung Direk. Akin ang itak na yan. At ako nang tatapos sa halimon na to. Arnold! Dalian mo! Tulungan mo ako! Nandiyan ako, pare. Tutulungan kita. Bago mo siya tulungan ay iligtas mo muna ang sarili mo! Aling Perla, paano yung nalampasan ng mga sundalo? Sa amin ang kagubatang ito! Kaya alam ko ang lahat ng pasikot-sikot dito! Kaya habang kinakalaban nila ang mga kasamahan ko, ay sumibat ako! Dumaan sa ibang lagusan, kaya ako nakarating dito at nahanap ko kayo! Ay, Parla, sa palagay ko, wala nang halagang pagmamakaawa namin sa'yo. Kaya isusugal na namin ang buhay namin! Tama yan! Ipagtanggol mo ang sarili mo! Dahil hindi talaga ako papayag na makaalis kayo dito! Kami o kayo lang ang pwedeng lumabas sa kagubatang ito! Sa palagay ko, ay nauubusan ka na ng oras, Aling Perla! Papasikat na ang araw kaya hindi mo na kami mapipigilan! Kahit sumikat ang araw, wala mo makakapigil sa amin habang nandito kayo sa kagubatang nasasakupan namin! Estong! Tapusin na natin ang mga ito! Heto na nga, tinatapos ko ng isang to!
Hindi ako basta-basta susuko, halimaw ka! Rhea! Hindi ba may asing ka sa bulsa mo? Gamitin mo na ngayon! Naku, oo nga pala. Nakalimutan ko. Bakit ba hindi ko naalala yun? Nang kapain ko ang aking bulsa, nandoon pa nga ang isang malaking plastik ng asin. Kaagad ko yung nilabas at binutas ko ang plastik. Inilagay ko yun sa aking palad at buong lakas na binato ang aswang na nakakubabaw kay Lito. Nang tamaan yun ng asin nasaktan. Parang napaso siya kaya napaigtad at nabitawan si Lito. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lito na makabangon. Inihagis ko sa kanya ang hawak kong sibat. Kaya nang muli siyang dambahin ng aswang, nasaksak niya yun sa dibdib. Sabi ko na sa'yo, halimaw! Ikaw ang mamamatay! Ganyan nga dito! Tapusin mo na ang aswang na yan! Ikaw ang gusto kong mawala sa aking paningin, Direk Antonio! Ikaw ang nagpabaya sa obligasyon mo! Ikaw ang uunahin ko! Bitiwan mo ako! Uwag! Mamamatay ka! Duguan si Direk Antonio ng bitawan ni Aling Perla. Wasak ang kanyang lalamunan, kaya bumubulwak ang dugo sa kanyang liig at bibig. Di nagtagal, tumirik ang mga mata ni Direk Antonio at namatay siya. Nangatog ang aking tuhod habang nakatingin sa kanya. Tapos napatingin ako kay Aling Perla. Dahil sa pagkakataon namang yun, si Arnold naman ang gusto niyang sugurin. Kaya habang tumutulo ang aking luha, mahigpit kong hinawakan ang asin sa aking palad. Magkahalo na ang takot at galit na aking nararamdaman. Wala ka talagang puso! Wala talaga akong puso sa mga tao kagaya ninyo! Hindi ako kagaya ng aking anak na mabait. Pero yun ang naging dahilan ng maaga niyang kamatayan. Kung tinanggap niya ang pagiging aswang, hindi sana siya basta mapapatay. Lahat ng nilalang na nandito sa ibabaw ng lupa ay may kanya-kanyang katapusan. Kahit kagaya mo, kung oras mo na, oras mo na! Kung gano'n, mamamatay akong kasama kayo! Uunahin ko ang lalaki ito! Ikaw ang mamamatay! Igaganti namin si Direk Antonio! Rhea! Ngayon na! Sabay-sabay nga naming sinalakay si Aling Perla. Binato ko siya ng asin habang papalapit ako sa kanya. Nabaso siya at nataranta nang maramdaman ng mga asin na tumama sa kanyang katawan. Lalo pa nga't pumasok sa loob ng damit niya ang iba pang mga piraso. Dahil doon nasira ang kanyang konsentrasyon. Kahit gusto niyang sugurin si Arnold hindi na niya magawa dahil napapaso na siya ng mga asin. Patuloy ko siyang binato, kaya naman sa galit niya, ako na yung kanyang sinugod. Nahawakan niya ako, pero nang kakagatin na niya ako kaagad kong sinubog sa kanya ang isang dakot pa ng asin na hawak ko. Kaya lalo siyang nataranta at napaatras. Yun naman ang sinamantala ni Lito at Arnold. Tapos ka na, halimaw! Tikman mo ang sibat na ito! Yeah! Hangal kang talaga lalaki! Sisiguraduhin ko ang kamatayan mo. Hindi ka na kailan mabubuhay! Napugot ang ulo niya sa lakas ng pagtaga mo, Arnold! Siniguro ko lang na hindi na siya mabubuhay pa kahit kailan. Si Direk Antonio, patay na siya. Direk, patawarin mo kami. Wala kami nagawa para tulungan ka. Mabilis na naging pangyayari. Buong akala ko ako ang susugurin. Si Direk Antonio pala. Kawawa naman si Direk Antonio. Tsak na mabibiglang kanyang pamilya kapag nalaman ang nangyari sa kanya. Nang ganap ng sumikat ang araw at malaman ng iba pang mga aswang na patay na sina Aling Perla at Mang Estong, nagtakasan na ang mga ito. Nagulat ang mga sundalo dahil mga tumatakas na aswang na rin ang sumunog sa kanilang mga bahay sa gitna ng kagubatang yon. Tapos tuluyan na silang naglaho sa kawalan. Nang balikan kami ng mga sundalo, nalaman namin na ilan sa mga tanod din ni Kapitan Dante ang nasugatan at ang ilan ay namatay. Nang makabalik kami sa lokasyon kung saan kami magsushooting, nagulat pa nga ang lahat nang makitang patay na si Direk Antonio. Pero bakit ang sinabi ng mga sundalo? Nakagat ng mabangis na hayop sa gubat sina Direk Antonio. At ang iba pang mga tanod na nasugatan at namatay. Iniiwasan kasi nila na magpanik ang mga taong nasasakupan nila. Magiging kasiraan kasi ng bayan nila
Tung sasabihin na pinamumugaran nyo ng aswang. To, ganun nga ang paliwanag ng opisyal ng sundalo para mapangalagaan ang kaayusan at katahimikan ng kanilang nasasakupan. Wala nang producer natin. Wala na rin si Direk Antonio. Kaya sa palagay ko, hindi na matatapos ang pelikulang ito. Ganun na nga mangyayari, Rhea. Sayang ang napakagandang pelikula na ito na magpapakilala pa lang sana sa atin sa takiya. Rhea, kahit matigil ang ginagawa nating pelikula, ayos lang sa akin. Basta yung panliligaw ko sa'yo, hindi ko ititigil ha. Sige, ikaw ang bahala. Dahil sa sinabi ko ay natuwa si Arnold. Malungkot kaming lahat nang bumalik sa Maynila dahil sa pagkawala ni Direk Antonio. Hindi na naituloy ang ginagawa naming pelikula. Wala pa rin naman akong ganong kakilala sa showbiz ng mga panahong yun. Kaya ang pangarap kong maging artista ay hindi na nagkaroon ng katuparan. Pero ang pagmamahala namin ni Arnold ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa akin mula noong mga bata pa kami hanggang ngayong matanda na kami. At yan po ang kwento ng aking buhay at pag-ibig, Madam Venus. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kasaysayan. Marami pong salamat. Gumagalang, Rhea.